ng bagyo. Bagyo ang aanihin. Galatians 6:7, a man reaps what he sows. Merong isang empleyado, kinupkup na ng kanyang amo, pati mga anak ay pinag-aral, ang asawa ay binigyan ng puhunan na magbabuyan, magtindahan, at ang ginawa ng empleyadong ito, nanguna pa sa strike. Sa palagay nyo, pagpapalain ng langit ng ganitong mga tao, hindi tumatanaw ng utang na loob, mabuti pa ang mga aso at mga baboy, minamahala nagpapakain sa kanila. So ano ang kanilang iintayin sa buhay? Akala nila sa kanilang mga kadayaan, sa kanilang mga pagiging makasarili at kasakiman, sila'y nananalo na nga. Hindi nila alam ang nakukuha lang nila ay mga crumbs, mga pispis, mga mumo. And there's a lot pa sana naghihintay sa kanila kung sila lang ay nagpapakatao. Proverbs 26:27, if a man digs a pit, he will fall into it. If a man rolls a stone, it will roll back on him. Ang naghahanda daw ng mga patibong laban sa kanyang kapwa ay siyang mga nabubulid at nahuhulog dito. Mga empleyadong nandadaya ng kanilang mga amo, ninanakawan nila sa oras, ninanakawan nila ng gamit, ninanakawan nila sa pamamagitan ng kanilang mga katamaran. Akala yata nila ay nananalo sila. Higit na matatalino ang inyong mga amo kaysa sa inyo, kaya nga sila ang amo. Kaya huwag niyong akalain na nauulol niyo sila kahit sandali. Kayo'y sinusuri at sinusukat. At kung kukuha ng bibigyan ng mas mataas na pwesto, ng pagkakatiwalaan, sigurado hindi kayo kasali doon. Kaya akala ng iba, nakakalamang sila. Another personal cause of poverty and want is injustice. Ano ba sinasabi ng justice? Good is rewarded, bad is punished. Now, when you don't reward the good, and when you punish the bad, kalaban ka ng Diyos. Because God is God of justice. And unjust people punish those who confide in them with betrayal. Ito ang ibig sabihin ng mga taong hindi makatarungan. Nagtiwala ka, pagtataksilan ka. Proverbs 25:9, do not betray another man's confidence. Do not betray another man's trust. Merong makikipagnegosyo sa iyo, makikipamuhunan, dadayain mo pa sa hatian. Napakarami mandaraya, napakarami magnanakaw sa mundo. Kaya huwag kayong magtataka na napakaraming mahirap kasi nagbabayad yun. Pero iba yung mga mahirap na pinag-usapan natin kanina, yung hindi mo kasalanan, yung dahil sa Diyos, dahil sa giyera, dahil sa ibang tao, hindi yun. Ang pinag-uusapan natin yung naghirap ka dahil ganyan na ugali mo. Hindi ka nakaahon dahil ininis mo ang mga taong pwedeng tumulong sa iyo. Yung mga taong isinusukli sa nagtitiwala sa kanila ay pandaraya. What do they do to those who give them? They ask for more. Merong isang tao, sinusuplayan mo na ng pera, nung biglang nagkaroon ng ibang source, ang tanong, patuloy mo pa ba akong bibigyan? Hindi mo lang sinabing, alam mo, magkakaroon ako ng iba ngayong kita, so tigilan mo na ang pagsuporta sa akin. Hindi, gusto niyang ituloy pa yung pagsuporta mo, kahit meron na siyang ibang kikitain pa, sabi niya, itutuloy mo pa ba? So hindi ka na niya pagpapahingahin. Tinutulungan mo nung wala, nung meron, nagpapatulong pa rin. Nakakawalang gana, tatamarin ka. At yung mga taong ito, nagkakaroon ko minsan, hindi malang marunong magbigay sa'yo. Akala po ng marami, pagka meron silang kapatid, kamag-anak, kaibigan na medyo mayaman-yaman kaysa sa kanila, hindi na kailangan regaluhan, hindi na kailangan bigyan. Nag-iintay din yun maalala, nag-iintay din yun na mamahal, dahil lahat naman ng tao ay nangangailangan ng kahit konting pagtingin, kahit sa mapera. So yung mga mapera na bigyan ng bigay sa inyo, hindi nyo malang maalala, bigyan man lamang ng bulaklak ng damo, o kwadrong walang larawan. Naghahanap din yung maalala siya, who just because you have everything. Yes, I have everything, but not your affection, but not your thoughtfulness. Hinahanap din yon. At yan ang isang malaking pagkakamali ng marami. Hindi sila marunong magregalo sa mga meron. Akala nila, yung taong meron, ang kanilang relasyon, bigyan mo ko, bigyan mo ko, bigyan mo ko. Hindi sila marunong magsukli, kahit malang pagtingin. Nawawala ng gana. So patuloy ka mang bigyan, akala mo nakalusot ka, ang hindi mo alam, kung natutuwa lang sa'yo, dadagdagan pa sana ang ibinibigay sa'yo. Dadagdagan pa sana ang pagtitiwala. Anong ginaganti ng iba doon sa naaasahan? Lubos na sinasandalan. Hindi ka man lang pagpahingahin. Kung ang kanilang pagkakasakit ay ikaw ang gagastos, pati ang parte nila, ikaw pa rin. Wala ka ng kapahipahinga. At sasabihin iba, kasi mayamang ka naman. Oo nga, pero kasama ka ba sa pagpapayaman? Sa mga gabing napuyat ako sa pagtatrabaho? Sa mga pag-aalala ko kung makakakolekta ako sa aking mga pautang? Sa mga pagsisikap ko, kasama ka ba? Ba't gusto mong sumama sa pagbilang ng mga tubo at paggastos nito? Merong mga taong ganun meron ka naman, so bigyan mo kami. Anong klaseng mentalidad yun? Hindi naman sila kasama nagtanim. Sabi sa Bible, yung nagtatanim ang umaani. Anong isinusukli natin sa mabuti? Abuso.
Kaya ang dami-daming tao, higit pa sana silang magiging mabuti, pero natatakot maabuso. Kaya paglalapit ka pa lang, nakasimangot na para huwag ka nang maglakas ng loob pang humingi. Bubuka pa lang ang bibig mo, sasabihin niya, walang-wala ako ngayon. Uunahan ka na. Alam nyo kasi ang mga tao sabihin mong, alam mo, masagana ako ngayon, ang sarap-sarap ng kita ko, ang ganda ng negosyo. Ay, babalik ang kanyan bukas. Kutakot-takot ang idadaing at iuutang sa'yo. Hindi mo lang mo sabing salamat sa Diyos, maluwag ka. Pag may nakitang luwag ng kapwa, gustong pasikipin. May bahay nga kami nun sa Pasay dahil maluwag lang kami, 2 kapatid na tira kami. Pag may namamatay na kapitbahay, gusto ba naman sa sala namin magburol? Dahil daw maluwag kami. So dahil maluwag kami, paparusahan nyo kami, dadalhin nyo lahat ng bangkay nyo sa bahay namin. Anong klaseng mga mentalidad dyan? 1 Thessalonians 4:6, no one should wrong his brother or take advantage of him. Remember that your poverty does not entitle you to make others miserable. If they want to help you, good, but it is not their duty. Unjust people, like parasites, kill their hosts. Alam niyo po, kamakailan lamang ang mga aso namin, kutakot-takot na pagpapagamot ang ginawa, dahil may mga kuto pala sila na nakakapit sa katawan nila, na nilalason ang katawan nila at mamamatay yung aso. Ganun ang mga host, mga parasite, sinisip-sip ang kanilang dugo, nilalason ka pa. Hindi na lang makontentong sumipsip at manahimik. Hindi ka titigilan hanggang hindi ka isang malamig na bangkay. At napakarami pong mga tao sa ating paligid ganyan. Matututo ka talagang maging maramot. Matututo ka talagang magtrangka ng iyong pintuan at magbingi-bingihan sa kanilang mga daing dahil hindi ka nila titigilan. Kailangan magbago-bago ng ugali at nang maiba ang kabuhayan. And finally, another, and the 10th for today, the personal cause of poverty and want, dislikability, kung may ganun man salita. Repulsive personality, nakakainis na personalidad. Whoever has haughty eyes, sabi ng Psalm 101 verse 5, whoever has haughty eyes and a proud heart, him will I not endure. So ayaw ng Diyos sa mapagmataas, sa mayabang, ganun din ang tao, ayaw din natin. At marami rin tayong ayaw ng mga ugali. Yung mga taong nakakainis, kung alam lang nila na kung hindi sila sana nakakainis, marami na silang natanggap na tulong, oportunidad, pagkakataon. Kaya lang nakakainis sila. People do not like to deal with, to give and do business with, and to extend courtesies and privilege and opportunities to repulsive persons. Kaya titingnan natin ating sarili, nakakainis ba ako? Mahirap ba akong kasama? Bakit lahat na lang ng naging trabaho ko okay natanggal? Bakit lahat na lang ng nakasama ko sa negosyo nakalaban ko? Bakit lahat na lang ng tao naiinis sa akin dahil ako'y banal at masama ang sanlibutan? O mag-isip-isip tayo? Hindi tayo dapat nakakainis. Dapat tinitingnan natin ating ugali. Hindi ka dapat nakakatakot. You know, people feel threatened when you're there. They don't even want to let you know they're comfortable because you might suddenly attack. Kaya kailangan pinaparelax natin ang kapwa. At antayin natin magkusa kung gusto nila tayong tulungan. To the vexing and the irritating, to the rude, the crude, and the abrasive, to the proud and braggart, nobody will help you. Mananatili kayong ganyan. Help, opportunity, and wealth comes from fellow men. But people help only those that they like. Dapat kaibig-ibig ang ating ugali at ang ating asal. Foolish and bad people miss and lose that help. Even if in their foolishness and warpness they think they gain, they actually lose much, much more because they lose goodwill. Pag nawala na ng gana ang tao sa'yo, wala nang maaasahan ka na pagbubukas sa kanya ng pinto para sa'yo. At lahat po ng nagtatagumpay sa buhay, tumatanggap ng tulong mula sa kapwa, kaya nagtatagumpay. At tinutulungan natin yung kinatutuwaan natin na tao. Kawawa naman ang mga anak ng isang ama o ina na nakakainis. Sapagkat walang tutulong sa breadwinner na ito, lugi ang mga anak. Napakagandang pamana sa iyong mga anak, magandang pagkatao, magandang pangalan, kinagigiliwan ka, kahit hindi kilala yung anak mo, giliw na sa anak mo pagka nakita. Pero kung inis sa'yo, hawa na agad ang iyong anak.